Okay, good morning. Happy New Year. Kamusta po Happy kayo New dyan? Year! All right. Today is January 6, 2025. And sa aking mga kasama dito sa The Backdoor Play, kamusta po Coach Ryan Molina at Coach Mark Kalumba? Happy New Year. Namiss ko kayo ah. Happy New Year! Yeah, Ayos oo. naman. 2 weeks ako. 2 weeks ako wala. Nagkasakit ako Christmas week eh. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Nagbagyo ka Yeah. daw eh. Yeah, pero Walang- nakahiga lang ako. Kami ni Ryan, medyo nagka-reunion kami ng mga barkada. No? Tsaka Oo. biglaan nagkita no pare sa UP Town. Oo, kasi hinatid Mhm. namin yung mga anak namin eh. Christmas party. Okay. UP Town. Wow, Christmas party, UP Town, ha? Hindi, ng mga bata. Yun nga. Iba na Christmas party ng mga bata ngayon, ha? Oo. Tayo, Hindi, classroom lang dun eh. ano yan? Hindi, coach, mga post-Christmas party, di ba? Pagkatapos ng Christmas party may sa post klase, Oo. may mga kanya-kanyang lakad yan. Galaan. Nung high school ako, classroom lang. Tapos yung uwian na eh. Gano'n. Ayan, Kami mga... animal eh. Oo, kami Santa Lucia eh. Anyway, kakamustahin din pala natin yung mga bagong nakapanood sa atin sa YouTube. Maraming salamat sa mga datihan ng mga viewers at mga bagong viewers. Nako, nung holiday season, ang daming nag-reach out sa akin na nakita nila bigla yung mukha ko daw sa YouTube. So maraming salamat sa inyo dyan. Mark and Migs, maraming salamat. Medyo pasensya na dun sa comments namin about UP, pero ganun talaga ang podcast eh. Anyway, nanalo naman ang UP at nag-champion. Congratulations sa inyong lahat. Coach, baka may mga babatiin ka dito sa ating bagong episode for the year. Sa mga nakikinig sa atin sa Baguio City, sa Palawan, sa Bacolod City, Metro Manila, of course, yung mga suki natin dyan, sila Jet, sila Junie. Thank you so much for patronizing our show. Yan. Okay. Coach Ryan, pare, mga Ayun, barkada mo sa Marikina. Good morning. Siyempre yung mga listeners natin, una si Terence, mga tropa natin sa Marikina, yan, sila Michael, sila June, yung mga Task Boys, nakasama ko sila nung Sabado, yung mga ka-teammate natin sa Friendly Village yan, tsaka sa Strip 70, sila Gudo. And may mga bago tayong listeners, yung mga bago kong ka-opisina, si Miko, si Dom, yan, si Marco. Maraming salamat sa inyo. Happy listening, guys. On-site ka na nga pala, no? May new friends ka na. Yan. Ako naman, kakamustahin ko yung nagbalik-bayan na kaibigan natin, parang Ryan, si Sir Jonas San Diego. Yan. Salamat sa pagbisita sa Pilipinas uli. At I think nagbalik na ata siya sa New Zealand. So, hope you had a great time. Mabilis sa panahon. Mabilis ang panahon. Okay. Alright guys, simulan na natin. So, unang-una muna, yung bagong segment natin, ang Sidelines. Sidelines is brought to you by, nag-iintay pa po kami ng sponsor. Baka gusto nyo. So, DM nyo. Anyway, simulan natin Sidelines natin. No? So, una, yung PBA. So, PBA yesterday, first game day, no? Sinasabi nga ni coach, hindi niya ganong nabalitaan, parang kulang sa marketing, no? But kahapon nagkaroon ng 2 games dito sa Araneta Coliseum. In yung first game, naglaban yung Meralco Bolts at yung Eastern Hong Kong. Nanalo dito yung Meralco 88-83. Para ako nag-newscast dito. Feeling ko para ako nag-newscast dito. Okay. But si Anthony Mitchell, yung import na, ito ito yung nabalian ng ilong, no? Naka 31 points siya yesterday. Oo, at first time na nagharap si Nenad tsaka yung coach ng Eastern, I think magkabarkada itong dalawang ito no? And then on the second game, ito yung inaabangan ng mga tao, nanalo yung Ginebra San Miguel versus San Miguel Beer, 93-81. So best player kagabi, si Troy Rosario with 22 points. Pero nakakapagtaka kasi yung import ng San Miguel, parang hindi lumalaban. Si Narcis, ang laki-laki, no? Naka 17 points. I'm not sure kung papalitan ito. And I don't know. Nakailang rebound. Yan ang importante. Hindi ko nakita, coach, pero kasi kagabi, no, nung second half, may mismatch, no? Either si Stephen Holt o kaya minsan si Abarrientos yung kalaban niya, tumitira sa jump shot instead na diretso sa basket. So I don't know, pero medyo sa dark side ngayon si Coach Leo Austria sa kanyang pagbabalik sa San Miguel bench, no? So titingnan natin. Kaya San Miguel, no? Masyado na yata kasing basang-basa na. Basang-basa na eh. Parang ano lang yan eh, parang drop to the post and kick out lang halos ang play. Oo, tsaka
Kahit na nagbalik si George Gallet at si Leo Oste, parang if it's the same system, wala din. I think, Coach, ang nagbago lang is masyado niyang binababad ngayon si Chris Ross. Kasi dati kay George Gallet, medyo nasa bench yung si Chris Ross. But still, Ross is what, 38, 39? Yes, oo. So, yun ang problema natin dyan. Okay, so yun po ang PBA results kagabi, January 5, no? First game day ng PBA for the year. Okay, balik tayo dito sa ating pinaka-idol ng college na si KQ, Kevin Kiembao. So, balita dito na si KQ, I think iniayos na lang ata niya yung kanyang visa papuntang Korea. I'm not sure if it is today or next week yung lipad niya papuntang Korea. Pero sinabi niya sa Lasal, nakiusap siya sa De La Salle University na gusto niya tapusin yung kanyang sports management course. And I think online ang mangyayari dito, which is for me, I really appreciate na meron siyang investment, no, para sa sarili niya at sa education, no. So hindi naman tayo lagi na naglalaro at healthy. So I'm really glad na magi-invest siya ng time at effort para tapos yung course niya. Buti flexible ang Lasal. Si Tamayo hindi bibigyan ng online yun. UP yun eh. Mahirap na, no? Mahirap yun. Pero yan, kudos to you, KQ, and good luck sa iyong career dyan sa Korea. Okay, Coach, nasa Korea pa rin tayo sa KBL. So, kahapon, ang daming feed, no? Tsaka news about SJ Belangel. So, nakakuha siya ng kanyang career high, which is 36 points, 12 out of 17 sa field goal at 60% sa 3 points. So, parang nanumbalik yung pagiging high school player nitong si SJ Belangel. So, kumana ng 36 points, career high niya na to sa Pegasus team, sa, tama ba, Daegu, Kogas, Pegasus. And nanalo rin sila eventually. It's 114 to 77. So, I'm really glad na he is able to showcase his wares dyan sa Korean Basketball League. And I think may papunta pa ata dyan na isang UAAP player yan, si JD Kagulangan. I'm not just sure kung ano yung team niya sa Korea, but I think magkakasabay sila. Nakakapagtaka yan, ano? Kasi mas celebrated si Kagulangan. Pero kung titignan mo si Belangel, he probably did almost the same or more for Ateneo. Right. Kasi yung championship na 26 points yata ang in-score ni Belangel nun versus nung nag-champion ng UP. I'm not sure. Wala akong stats nun, Coach. Si Belangel lang gumawa nung final game na yun. Kahit nung magaling high school talaga yung bata yan. Talagang volume scorer si SJ. So, siguro kung nag-trajectory si Abarientos at tinuloy niya yung college niya sa FEU, baka yung dalawang yun ang... Pwede. Oo. Pwede to. Pwede na maglalaban to. Okay, still in the KBL, no? Medyo malungkot na balita naman to. Kasi kagabi may laro din si Kai Soto pero nagkaroon ng injury si Kai. Japan B-League yan. Sorry. Sa Japan B-League pala. Sorry. Tama ka. Sa Japan, no? Parang re-injured ata ni Kai Soto yung kanyang kaliwang tuhod. So pagpihit niya na iba yung natapak niya dito. And ito, I just wanted to get your opinions here, coaches, no, bago tayo pumunta sa ating susunod na sideline topic. Kasi ang FIBA window is going to be, if I'm not mistaken, February 22. Right. So, Coach Rai, dito sa development na to, ano sa tingin mo yung magiging chances ngayon at ano kailangan gawin ni Tim Cone? Kung halimbawa, hindi makakalaro tong si Kai Soto. Malaking adjustment yan. Sino bang natitirang sentro na pwedeng ipalit kay Kai Soto? AJ, ganun kalaki. Pero I'm not sure kung 100% na si AJ. Kasi tuhod din si AJ. Naglalaro, that's good. So, naglalaro na. So maybe he's working his way back to shape. Diba? Yeah. Pero kung hindi makakabalik si Kai Soto, I mean, malaking bagay kasi si Kai talaga, lalo na ngayon sa pinapakita niya performance sa liga kung saan naglaro. Ang laki ng development, laki ng pagbabago ng laro ng bata from sa dating laro niya, tas after niyang ma-train ni Tim Cone, maka-teammate din si Junmar. Si Junmar, ang dami niyang natututunan. Which is si Junmar kasi medyo hindi na ganun kabilis. Unlike si Kai, na kayang tumakbo, balikan. Tapos medyo natututo na rin ng mga footwork, di ba? Right. Pero sana makalaro siya
kahit hindi siya 100%, yung presence lang niya, malaking bagay. Correct. How about for you, Coach Mark? What are your thoughts about this? Sana lang yung passport ni QMB maayos. Makakahabol pa kaya yan? Integrating into the system baka hindi, pero siguro dapat i-start na siyang i-practice kung talagang legit yung passport niya. Kasi as it stands right now, 2 of your bigs, si Edu tsaka si Kai, both are injured, so questionable pareho yan. Right. So babalik ka na naman ba kay Japet tsaka kay Junmar? Yun ang naririnig ko Parang grizzled veterans, dapat yung mga yan, kumbaga nagko-coach pointers na lang, leadership role na lang sa team. So kailangan ng isa pang malaki. Right. Na dapat makuha, ma-build sa pool para ma-integrate into the system. So QMB comes to mind. I don't know about Gio Chu. Nasaan ba si Gio Chu ngayon? I'm not sure kung nasa international yata. Nasa Korean League. So maybe it's about time to integrate him as well. Malaki rin. Kailangan ng mga you can't rely on 2 bigs alone to carry the national colors. Like for example sa Europe, I'm sure may mga backup bigs sa mga yan. Tayo lang ang may solid 2 bigs pero wala tayong backup kasi medyo nagkakaedad na yung mga pillars of the Gilas team natin. Tama. And I think yung pinupush ni Alchua is magkaroon ng pool, no? Sinasabi nga niya kay Coach Tim Cone, at least may ready tayong pamalit, di ba? Matigas lang ulo ni Cone. Matigas lang din. Well, I see where he is going kasi nga pag sobrang laki is masisira yung chemistry ng team, just like what happened to Coach Chot, di ba? Pero ang lalim nung kay Chot sa akin, since yan si Alchua na yung namumuno, no? Siya yung, I think, sports director or team manager, I'm not sure. Sana gawa sila ng di ba parang sa college, team A may team B, di ba? Sa team B, nandoon na yung mga bago. Tapos, I think may problema rin ata tayo, coach, kay Benny Boatwright. Kasi parang hindi daw nagpaparamdam sa San Miguel Kasi na-injure to, nasa US, nagpapagaling. Dapat babalik siya ng December. Hindi na daw nagre-return ng phone call sa San Miguel. Balita lang yan. So, dapat din also, magkaroon din tayo ng 1 or 2 additional naturalized. And then yung Pool B na yun, or Team B na yun, yun ang ilaro mo sa Southeast Asian Games, sa mga siyaba, development. Nakakalimutan natin si Kwame, nandyan lang naman palagi yan. Oo, isa pa yun. Diba? Nandyan lang naman palagi yan. Call him up. Nangyayari, practice player lang si Kwame. Tsaka sa Eastern Super League ba? Doon lang siya ginagamit, no? Oo, di ba? Pero kasi, coach, sayang. Medyo nag-iba na rin yung laro niya after niyang ma-injured. Bumigat ba? Medyo. Parang bumagal. Bumigat. So, hindi na siya yung katulad nung dati na nakikita natin sa Pero he played in the French League. Baka kailangan niya magpalaki ng katawan nun Pwede. Sorry, right? You were saying... Kaya mabalik lang tayo dun sa mga plano dun sa Gilas. Kasi yung nabanggit mo na kailangan may Team A or Team B. Parang yan ang dating plano ni Coach Tab Gusto niya merong talagang team na ito lang ang gagawin. I mean, mag-start kayo as bata, which is yung ginawa niya sa Ateneo before. Na ang gusto niya, from core, kayo na. Parang tapos hanggang sa 1.0, Kay Noli Ayala. Parang yan yung gusto niyang gawin na dapat ito designated for Gilas players lang talaga. Na hindi pagkadating ng liga, ng FIBA, doon pala mabuin mo pala. Oo. Diba? Nagkakaroon pa, pinagdadamot pa yung ibang player ng PBA. Diba? San Miguel naman pa si Mono dyan Ayaw magpahiram, diba? Ayaw magpahiram, diba? Kung natatandaan nyo, San Miguel, ayaw magpahiram ng player yan dati. Yan ang naging away nila. So ngayon, San Miguel na yun namumuno dito sa SBP. So sana magkaroon sila ng bagong perspective. No? Unlike nung panahon, kung natatandaan nyo, sila Alan KD, sila Hector Calma. No? Oo, di ba? Walang pro sa kanila. Lahat sila bata. Right. Tapos yung mga college teams, yung mga college teams ng panahon na yun, binibigay player. Oo. Kahit hindi sila maglaro sa UAAP, sige, national team yan. Yes. Practice ka. And Coach, I think doon sa isang interview ni Vic Pablo, parang nasayangan siya kasi parang he was gunning for a UAAP MVP pero napunta siya ng SEA Games national team Oo, correct. Yes. National team muna. So dapat naman talaga. National team, oo. Amateur kayo di ba? Follow the BAP. Dati BAP pa yun di ba? Ano na nga
SBP na ngayon eh. SBP na ngayon. So, tingnan natin sana gumaling kaagad si Kai Sotto and kailangan natin paghandaan yung ating FIBA window kasi I think it's going to be Hong Kong and then New Zealand na naman ang maging makakalaban natin. Okay. Still on college pala, no? So, nung December 31, natapos na yung kontrata ni Jack Santiago ng University of the East Red Warriors. So, ngayon, namimili sila ng head coach. And I think may mga balibalitan pa na yung mga naturalized players tsaka ibang players, hindi daw or nakakonforme daw yung pagstay nila sa UAE, depende kung sino yung coach. Bakit kasi may talent manager yung mga yun? Amateur lang. Anyway, ito, I just wanted to get your perspective. Sino yung dapat na maging next head coach ng UAE? So ito yung pagpipilian, si Eric Altamirano. Yan, at kilala natin yan. Nag-coach sa NU, nag-champion yan. Tapos naging player ng Alaska, nag-coach sa, I'm not sure kung Talk Index ba, kung di ko nagkakamali. And then, Alaska. And then si Frankie Lim. So, nag-coach yan sa San Beda. Tapos yung most recent niya is with NLEX. Si Ariel Van Guardia, which I think coaches parang galing ata siya sa isang summer clinic sa NBA, sa US. And then si Boise Samar, so assistant coach siya ng San Miguel Beer ngayon. Hindi na ba lumalaro? Hindi, tatay ito pare. Yung tatay ni Paul. Yung tatay. Paul Samar pala. And then yung isa is si Mike Buendia, who is assistant coach ni Coach Engiao sa Rain or Shine, tsaka ng Letran Knights. So, pero matulog daw na pangalan dito, coaches, is si Eric Altamirano. What are your thoughts kung sino yung dapat kunin ng UAE? Ryan, uunahin na kita since nakapula ka pare. Pang Red Warriors talaga yan. Ang tingin, Eric Altamirano, okay din naman yan. Pero ang mas gusto ko kasing, may bias ako rito kasi unang-una idol ko yung Frankie Lim nung araw. Frankie Lim. Steady point guard yan. Parang parang nung nakita ko saan ba nag-coach si Frankie Lim nung araw? San Beda, pare. San Beda. Mm-hmm. Matapang din yung Frankie Lim. Parang nakita ko sa kanya parang Yengiao din Sisigawan kita kung kahit dapat kitang sigawan. Walang diba? Star ata dito. Wala siyang bias sa players. Kaya mas gusto ko yung Frankie Lim. Mas ako sa ganung, kung ako yung player, mas gusto ko yung nasisigawan ako sa loob kaysa yung bine-baby ka 'Di ba? Yung parang kasi marami ngayong iyaking player Madami yan. Masigawan lang. Hindi na lalaro, hindi na 'di ba? Mas maganda yung makita mo yung player pagka sinagawan mo, mas magpe-perform, 'di ba? Mas na challenge sila sa ganung attitude ng coaches. Yung mga pa-baby na player hindi mo naman dapat na magaling. Magaling ka. Individually. Oo. 'Di ba? Pero hindi ka lumalaro sa sistema. Yan ang problema. Diba? Ako, Frankie Lim ako dyan. Old school ako Okay. Thanks, Coach. Coach Mark, how about for you? Sino sa tingin mo pwede sa UE? Ang pinaka may school ties lang dyan si Boise, no? Kaso Boise had his time already. Hindi naman niya napa-abante UE ng early 2000s yata. Right. Oo. Parang isang playoff or papuntang Final Four pero hindi. Yeah, so although walang affinity sa UE yung ibang coaches, I think si Coach E, medyo modern pa rin naman yung coaching style niyan. Fundamentally sound, kaya mag-develop ng player. I think he would be a good choice if he decides to take the UE job. Ang tanong lang kasi dyan is culturally ba, kasi galing UP yan, alam natin sistema ng UP and whatnot. Mache-change ba niya yung culture that's already existing in the UE space? Kasi malaking bagay ang coaching culture dyan sa grupo na yan I mean, remember, he's coming into a team that's being owned by Tanduay, di ba? Never naman naging affiliated sa Tanduay si Coach E sa pagkakatanda ko. So he has malaking adjustment. Napa-champion naman yung NU, di ba? I think this is the time of Troy Rosat. Yes, once. So he has a UAAP ring to back him up, no? So pwede. But remember, when you bring Coach E, he will bring with him a phalanx of other coaches na galing sa coaching clinics niya. Sa bagay. So, tingin ko, kumpleto and medyo modern na may dadala niya sa UE organization. And remember, sa UE yata, 3 or 5 years ang kontrata dyan ng mga coach. So, maganda nga, he will have enough parang launching pad, no? To build a good program for the school. And recruitment. Okay. And recruit, correct. So, Coach Frankie Lim, who is a stellar
NCAA coach para kay Coach Ryan at si Eric Altamirano naman para kay Coach Mark na one-time UAAP champion. Ako, ibalik nyo si James Yap. Hindi marunong mag-coach yan, pare. Senyorito. Baka hindi mag-coach yan. Baka maglaro lang sa practice. Isama nyo dyan sila Tubid. If Tubid were coaching, baka pwede pa siguro. Sana, pero baka hilaw pa. Alright. Okay, so good luck sa UA kung sino yung kukunin yung coach. Balitaan nyo naman kami. Okay, ito na. Punta na tayo dito sa ating main topic. Ito yung main topics natin today na pag-uusapan. Number 1, ito, bali-balita lang to. Kasi nag-retire na si Christian Hardinger last year, no? So hindi na siya na lumalaro. Confirmed retirement ba yan? Well, yun ang sinabi niya. Yun ang press release din ng Terra Firma. Mukhang condition pa eh. Kaya pa. Ang problem ata dito is parang ayaw niya talaga maglaro sa Terra Firma sa tingin ko. Ngayon, ang matunog, guys, is so C-Stan and Poy Eram. So bakit napunta si Poy Eram sa picture? May mga bali-balita na parang sabi ng management, ayaw na nila kay Poy because nai-injure parati. I'm not sure kung may conflict, no? Pero yun yung matunog na pangalan Poy Eram and C-Stan. Now, let me ask you, is that going to be a fair trade if eventually that would happen? Coach Mark, what are your thoughts? Fair kung sa fair. I mean, at the end of the day, si Standard Ginger is like, 2 years older than Eram. So, Eram is younger and whatnot. So, points and statistics-wise, baka lamang lang ng konti si Stan. Pero si Poy Eram kasi, nag-national team duty na yan. Alam mo yan, maraming may mga championship pedigree na rin si Poy Eram. Magagandang programa, pinaggalingan yan ever since college. So, I think it's a fair deal. Siguro, lalagyan lang ng isa pang, siguro, kicker dyan, second rounder or whatnot. Pero I think okay yan kung maglalaro talaga siya sa Terra Firma. I mean, baka mamaya stop over lang yan. Yun nga sabi nila Tawid diba? lang, Itatawid, may conduit na naman. Oo. Right. Sa'yo, paring Ryan, anong tingin mo rito sa parehong sentro? Parehong lugi. Sinong lugi dito, pare? Sa akin, kasi yung pinanggagalingan ni si Stan, sabihin natin may injury si Stan ngayon. Okay. Pero hindi naman tumatagal yan ng injured lang siya Feeling ko hindi nga injured yan Baka hindi. Papahinga lang papahinga lang yan. Okay. Sa lakas ng katawan ni si Stan, pre, kahit mag one-on-one sila, hindi kaya ni Eram to Di ba nga? Tumatakbo si Stan Oo, masipag to. Parang parang modern Rudy Hatfield to Yan, tama. Na, wala nang dakdak, Walang katawan lang sa katawan. Yung resistensya niya, banggaan, kung paano niya araruhin yung depensa, kayang-kaya Walang ganon yung Eram Diba? Pero meron ba tayong meron bang alam si Cone na hindi natin alam? Ba't niya tinapon? I think hindi na sila nagkakasundo. Kasi hindi talaga nag-fit daw sa triangle si Stan. So, pinakausap nila until... Champion sila nag-champion. But I think lagi sila nagkakaroon ng conflict. And nakakapagod yung ganon. Ang sinabi nga, magkaibang statements. Kasi sinabi ni Stan, tinrade ako ni Coach Tim. Sinasabi naman ni Coach Tim, gusto niyang umalis sa system namin o matrade. So, I don't know kung sino nagsasabi ng totoo. But, eto, sa numbers-wise, lamang si C-Stan kasi I think last conference, 16 points per game si C-Stan, whereas 8.5 points lang si Poy. Pareho namang injured yan. And on the rebounding department, nasa 10 rebounds per game si C-Stan against 6 rebounds per game si Poy. Yun nga, sinasabi ni Ryan, katawan sa katawan, ang lapad ni C-Stan, magagamit mo talaga. So I think that's what Coach Shot probably is looking for kung totoo nga itong rumors na to. Kasi wala siyang pambangga I mean, Kelly Williams is aging. Ibang mga malalaki niya like si Barkley Ebona and the rest are also aging or masyado pang raw. I think nagpa-practice na rin, Coach, kung di nyo narinig nitong si James Wongfist. Yun, salamat. Kasi hindi ko ma-pronounce yung pangalan niya. Nagpa-practice na rin sa Talk and Text. So I don't know what they are cooking at the Talk and Text camp. So tingnan natin. He's a big body. Kung tingnan natin kung matutuloy itong trade na to, abangan natin yan at babalitaan namin kayo. Yan. Okay, second topic na. Okay, paring Ray, talagang ikaw yung pinuntirya ko dito Kasi si Kit Jimenez yan, si Kit Jimenez. Ayan, magandang pag-usapan yan. Oo, ito kasi yung YouTube sensation na kinuwang 72nd pick ng San Miguel Beer.
Pero very limited minutes lang siya sa San Miguel. No? So, ginawa siyang unrestricted free agent. So, sumisweldo siya. Di ba? Pero, yun nga lang, hindi siya nakakapaglaro. Oo. And then, kinukuha siya ngayon ng Zamboanga Valientes para maglaro sa Dubai International Basketball Tournament. No? And at the same time, medyo malaki yung swelduhan dito. Kasi sa San Miguel, kumikita lang daw siya, bali-balita lang po 90,000 per month. Pero sa Zamboanga Valientes, parang dinoble, no? 170,000 per month na siya. Ngayon, pare, kung ikaw si Keith Jimenez, magstay ka ba sa San Miguel? O gusto mong maglaro at forfeit mo yung kontrata mo sa San Miguel, pupunta ka ng Zamboanga Valientes. What are your thoughts? Siyempre, punta ako na kung saan ako makakalaro. Laro. At the first place, bata yan. Diba? Sinasayang ng San Miguel yung galing niya, yung prime niya. Diba? Imbis na nakikita mo kaya, one thing, bakit nawawala ng fans ang PBA is because yung mga rookie hindi naman nakikita. Which is yun ang inaabangan ng mga player, ng mga fans. Diba? Madaming followers to pare, di ba? Totoo. Sa Mavs pa lang may mga fans na yan. Diba? And secondly, yung sweldo. Bakit ka magsisiliksik sa team na hindi ka ginagamit tapos ito lang yung sweldo mo? Diba? Siguro kung tamad ka at may pangalan ka, pwede ka na dyan sa San Miguel. Saksak mo yung sarili mo dyan. Pero kung alam mo yung sarili mo na kaya mo. Diba? Kung kaya mo pang kumita ng mas malaki at the same time, i-expose mo yung talent mo, yung skills mo, lipat ka. Right. Diba? Right. Doon ako sa Dubai. Okay. Coach Mark, how about for you? Will you gamble? Ba, si Mactalio nga pumatol sa Panalay, di ba? Pinilitan si Mr. 30,000 a game, di ba? Di ba? I mean, kung saan ka masaya, monetary probably would be secondary here, no? Pero kung saan ka masaya, kung saan ka nagagamit, may exploit ang skills mo, madedevelop ka, dun ka. I mean, si Mactalio shows the Panalay over the PBAs kasi sikat siya sa probinsya. Ang dami niyang sponsors na rin. Ang dami niyang sponsors and hindi niya siguro makukuha sa PBA yung sponsorships na ganun eh. Tsaka yung star nakikita niya. Lumalabas yun na yung bagong alternative channel na mga atleta na parang, okay, will I settle for the PBA? I will get a fixed income like this, but I will not get a variable like this. So lumalabas parang mas may malaki upside sa alternative means of professional ball eh. So coach, sinasabi mo hindi MPBL, Panalay, no? Parang gano'n na lang. Panalay talaga. Magkakaroon siya ng core MPBL team to keep him in shape. Okay. Pero he will have this occasional, 1-day, 2-day leaguers and yun ang malalaking bigay. I think he got the best of both worlds there. Right. So he has the base pay sa MPBL and the PSL and he will get the extra income sa malamang kasama sa contract ngayon non-exclusive clause eh. So makakapaglaro siya sa iba eh. So nakuha niya best of both worlds siguro. Yep. Diba? Ako naman, ang tanong ko dito sa San Miguel is, bakit mo kinuha yung Keith Jimenez? Because of yun nga. Sinasabi nila. The second question to that, followers. May 1-year contract pa yan hanggang December 2. Hindi mo man lang ginawang reserve? Kaya nga, no? Pero yun nga, ako may tanong ako sa inyo. Kasi itong si Keith Jimenez, nakita ko naman to kasi volume dribbler to. May talent no? May talent. Ang problema is napunta siya doon sa tsaka yung star study kasi ilan na yung guardian nila dyan. So may Chris Rosca, Chris Rosales, sino pa isa? Si Terence Romeo. Enciso. Tama, Enciso tsaka si Cruz, 'di ba? So nagdadala ng bola lahat 'yan. Si Perez nagdadala din. So parang tapos may Jerome Tenga pa na binabangko din. Dati 'di ba pag kinuha ka ng San Miguel, 'di ba parang ang saya-saya mo. Kasi ayos na, 'di ba? Pero ngayon, parang malulungkot ka kasi parang makakapaglaro ka ba talaga. So, I'm not sure. Parang yun nga pinag-uusapan natin dati, Coach Mark, na baka sa marketing na naman to, no? Na kinuha siya ng San Miguel. I mean, I don't know. Pero I'm pretty sure that the guy has talent. Kung ako sa kanya, tama din na kinuha ko yung Zamboanga. Ay, alam ko na. Ba't pala siya drenap? Pang-8 Phil-Am daw siya eh. Kaya may Phil-Am rule eh. Oo, kaya hindi siya nakapaglaro. Hindi kasi siya born dito sa Pilipinas. Saudi Arabia siya. So Phil foreigner siya. May rule Phil foreigner siya. 4 lang ata ang pwede doon sa active lineup. So na unrestricted. Na-drop siya dahil doon. Yun pala yun. So may reason naman pala. Oo. Pero
I mean, marami ka naman din makukuha sa pool eh. So sayang, sana tinrade mo na lang, di ba? For a quality big guy or somebody. Pero kung kung halimbawa kayo yung management ng San Miguel, saan nyo siya pwedeng i-trade? No? I mean, anong team sa PBA ang pwede niyang paglaruan na magagamit kaya yung skills? Ako, Terra Firma. Ano tayo nasa isip? Kasi magsama sila ni Terence Romeo dun. Oo. Ang hirap nun pare pag nagsabay ang dalawang yan. Oo. Parehong galawan yan. Tingin ko magagamit siya dun. Sana, no? Malamang gamit na gamit siya dun. Sasabay mo pa nung mabilis na Mark Nonoy ngayon. Diba? Ang bilis siguro ng si Terence Romeo nga parang ayaw din maglaro dun. Injured ba yun? Ewan ko, may mga balita. Ayaw lang nila. I-confirm natin yan. Parang si Stanley Pringle lang talaga, sige, laro. Tsaka si Vic Manuel, sige, bigay nyo sa akin niya na yung bola. May 20 si Vic Manuel dun. Grabe si Vic Manuel. They're trying to prove something eh. Kaya sila ganun dun. Na parang... Si Vic Manuel is looking for his next contract. Bata pa yan, pwede pa yan. Parang nasa 35 or 34 years old, so pwede pa isa, 2 taon yan. With Pringle is also at the same age, di ba? So, parang last 2 years, 3 years pa yan, kaya pa yan. Diba? So, anyway, Keith, good luck sa'yo dyan sa Dubai. Sana maipanalo mo yan. And, sino sponsor ng Valientes? Curious lang ako. Marami How can they afford businesses kasi kung hindi ako nagkakamali, kukunin din nila si the Marcos Cousins, no? Para dyan nga. So, paano hindi ko maintindihan paano. How do they get the money for that? Coach, sino yung Miami Heat play? Mario Chalmers. Yan. So, dalawang support nila. I'm not sure. I-research natin yan. Kung, baka dun sa mga... naglaro sa kanila? Oo, pare. Naglaro na yun dati sa Valientes. Talaga? So, ang alam ko dati, yung Family's Brand Sardines. Isa sa mga sponsors nila. One of the big ones. Alam ko, kakilala ko yung owner niyan sa nasa BPO leasing space yung owner niyan eh. So real estate. So nasa real estate. Family Brand is one of the big. Ewan ko lang yung Valientes na to kung involved ang kung involved ang Family Brand Sardine sa Valientes. I will probably have to research that. I-research na. Pero madaming pera ang malalim. Hindi ko maintindihan. Sa mga panalay nga ngayon sa Mindanao, pare 3 million pala yung tayaan doon. Grabe yung mga owners lang. Grabe, no? Hindi ko maintindihan how can they do that? Anyway. Yan. Okay. Anyway, Keith, good luck sa'yo at sa career mo. Sana makabalik ka ng PBA. Alright. Since kanina napag-usapan natin si Mario Chalmers ng Miami Heat, eto pupunta tayo. Medyo mainit dito sa bakura ng Miami, mga coaches. Kasi si paring Jimmy, hindi Jimmy Santos, Jimmy Butler. Jimmy Saints. Sinuspend ni Pat Riley ng general manager ng Miami Heat, no, dahil sa kanyang attitude on becoming now being a Miami Heat player. So 7-game suspension siya, pero ito yung nangyayari dito kasi ang gulo dun sa team nila, no. But if I'm going to ask you a question, no, about the situation in Miami, are you in favor dito sa tough love na pinapakita ni Pat Riley kay Jimmy Butler? Ryan, old school ka, pare, uunahin na kita. Kasi old school tong si Pat, pare. Alam mo na to, Lakers pa to. From Lakers yan, New York. Tama ba to na dinidisiplina niya ang superstar, pare? Tama lang din, pero siguro kailangan lang mag-usap ng maayos. At the first place, Jimmy Butler, matanda na rin yan eh. 35 years old. Siguro, naghahanap na rin ng team na solid niya para mag-champion, Chong. Okay. 'Di ba? Kung yung support team niya is hanggang doon na lang ang nakikita niya bilang veterano. Ikaw rin sa sarili mo, mag-iisip ka eh. Palabas na eh. Kumbaga parang malapit na, nararamdaman niya siguro malapit na akong mawala sa liga. So kailangan kung yung mga ka-teammates ko is kailangan medyo ganahan naman. Hindi yung kung ano lang tayo dati is ganun pa rin tayo ngayon. Puro hard work na lang. Siya kasi makikita mong every year nagkakaroon siya ng improvement sa games niya eh. 'Di ba? Unless kung nagkaroon lang injury dahil nga sobrang dedicated siya sa games niya, sa laro niya, nagkaka-injury siya. Pero apart from that, ang tingin ko diyan lang is parang gusto niya lang yanigin siguro yung management na yung team natin hanggang dito na lang ba tayo lagi? 'Di ba? Yun lang siguro yun kung kaya nagkakaroon kasi syempre passion niya rin na magkaroon ng championship, 'di ba? Which is ayun ang lahat ng gusto ng players. I mean, gusto ko nga to kasi hindi siya nag-iisip na sumama sa mga big three na yan eh.
Di ba? I mean, dyan lang siya. Sige, mag-away tayo rito, pero gusto ko lang mag-champion. And sorry, bago ako pumunta kay Coach Mark, no, yun yung sinabi niya ata sa press conference niya kasi sinasabi niya na over the past 3 years, walang ginalawa ang front office ng Miami kasi yun, wala silang ganong malalaking traits, no, na dapat nag-compete sila, dapat nakapag-champion sila kung may isa pang superstar na kasama. I think si Bam Adebayo lang ata ang nandyan no. But Coach Mark, sige, punta ako sa'yo. Sa akin kasi parang ang pinaka naging punot dulo lahat niyan is he's due for an extension, right? Player option yung kontrata niya next year. Correct. Okay? So with that player option, hindi siya binigyan ng extension kasi for his age and bracket, so pwede siyang ma-renew ng 2 taon. So ma-override yung kontrata niya for next year pag nag-opt-in siya. So I think 52 million yata ang due niya next season. Kapag ni-renew siya, 55 and 56 yun. Tataas. So mapapalitan yung 52. So it's a matter of like $3 million more. Okay. Plus another extra year. 'Di ba? Hindi binigay sa kanya. So doon he felt he was disrespected after all of his contributions and whatnot. So ako naman, personally, ang tingin ko naman dyan, I think fair lang na disiplinahin siya kasi he's under contract, number 1. He's supposed to play professionally and compete at the highest level. And then number 2, his contract for next year is not bad. Hindi naman masama ang 52 million pag nag-opt-in siya. Mapupulutin yan, di ba? Diba? Max player pa rin naman yun So the fact na hindi ka binigyan ng offer 2 years, maintindihan mo naman siguro yun kasi nag-recede kayo last season. Hindi sila nag-improve last season. 2 seasons in a row na yata bumaba ang Miami Heat, kung hindi ako nagkakamali. So, kung ikaw si Pat Riley, baka hindi mo rin bigyan ng extension yan You'll just let him play his contract out. Kasi at the end of the day, hindi mo nakuha yung ultimate objective na sana. Buti sana kung nakakuha ng isang championship, baka. Yun. Diba? Baka mapagbigyan pa. Pero hindi So, ibig sabihin, they probably lacked another piece. Pero at the end of the day, for him to get another max extension for 2 years, handicapping the salary cap ng team. And he will be like, 37, 38 when his contract expires. High risk. Right. High risk para sa Miami. So, smart lang na hindi siya na-renew. Ang hindi ko lang siguro gustuhan dyan is parang yung bitterness lumabas na sa basketball court So, medyo impacted na yung game, impacted na yung laro. Sana both parties concerned played Pat Riley played it professionally by not offering an extension. Pero sana kinausap man lang sana kung bakit. In-explain sana na maayos. Right. Pero wala I mean, umabot sa point na naapektuhan na yung game. Okay. Which triggered the suspension. So, sa tingin ko matagal na itong hidwaan ng Miami at ni Jimmy Butler. And since si Pat Riley yung may hawak ng Miami Heat, bata niya si Spo, di ba? Hindi nagbabago yung run ni Spo. And I looked into the numbers, coaches, no? Kasi nag-decline talaga yung point production ni Jimmy Butler. So, look at this. 21.5 points per game ng 2020. Noong 2024, year over year yan, bumababa. Ngayon, 17.6 points na lang siya. So, ang laki. Diba? Sa edad na yan Pero, coach, eto naman, nag-improve naman yung field goal percentage niya. Kasi from 49% noong 2020, 55.2% field goal siya this year. So, ano ibig sabihin? No? Lesser touches siya. Kasi mas naging efficient siya, di ba? So, I'm not sure kung kumilos ng pataligod itong si Pat. No? Sinabihan niya si Spoelstra na medyo bigay mo ng konti kay Hero, bigay mo ng konti. Kay Tyler Hero yan. Yung pivot kay Tyler Hero. Sa iba, di ba? Para lesser touches siya, makikita ng mga tao na, nagde-decline na yung points mo. Pero he's been more efficient. No? And ako, ang hindi ko na nagustuhan kay Jimmy, on the other side, is that alam mo yung hidwaan nila ni Coach Spo dun sa huddle na pinotektahan ni Udonis Haslem si Spoelstra kasi medyo disrespectful na rin naman. So sana doon pa lang tinrade mo na kagad, di ba? Walang kumukuha pare. Yun lang, walang kumukuha Walang kumukuha kasi remember lahat ng exit niya sa mga teams kung hindi ko nagkakamali pangit sa Bulls. Diba? Tapos sa Minnesota. Sa Bulls pangit. Wolves pangit. Yes. Philadelphia din yata. Tama ba? Philadelphia lang ata yung naging okay bago mag-Miami, di ba?
Pero so palagi may drama eh. Ang matunog daw is Golden State ang gustong kumuha sa kanya. I'm not sure kung sino yung iti-trade nila. Baka si Draymond Green kasi pareho. Tanda na. Pareho ng di ba? Pero Wiggins daw eh. Wiggins yun ang daw. maganda. Ako kung matutuloy yung Golden State, yun ang maganda. Wiggins and Butler kasi pareho ng laruan, no? And sa tingin ko mas okay yung attitude. I'm just not so sure kung kakayanin ni Steve Kerr putting in a Jimmy Butler. Kasi puno na sila dyan. Meron ka ng, syempre, Steph, meron ka ng Draymond Green, meron kang Dennis Schroeder, di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng Jimmy Butler. Kung hindi ka pa nag-champion dyan, ewan ko na lang. Sorry, mas matindi yung... so ano mangyayari yung sentro na naman si Draymond Green? Malamang. Liit. Malamang sa malamang. Wala, bubugbugin sa playoffs yan. Small ball na naman sila. Yan. So, titingnan natin kung saan mapupunta itong drama na to ni Jimmy Butler tsaka ng Miami Heat. Pero on that note, I think that's the only time that we have for this episode, tong first episode natin for 2025. Again, maraming salamat sa mga lahat ng nakikinig sa amin sa Spotify at sa YouTube, nanonood sa amin. Ang dami na nating viewers ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat. Kaming subaybayan until our next episode. So maraming salamat, Coach Mark and Coach Ryan. Na-miss ko kayong talaga. Salamat. Happy New Year. Happy New Year. And syempre, ang laging sinasabi ni Coach Ryan, pasok. Laro lang ng laro. Yes, sir. Laro ng laro. Maraming salamat po, guys. And happy Thanks, guys. week ahead. Thank you. Thank you.